O mga kababayan, kilala niyo pa ba ito? Itong hunghang. Pwede na ba natin tawagin itong hunghang mga kababayan? Itinatawag nilang demonyo si dating Pangulong Duterte dati. Mamamatay tao, ganyan. Kung ano-anong mga bansag mga kababayan. Tatawagin din natin siyang hunghang na kabarkada ni Renato Babalo Reyes mga kababayan na si Teddy Casino. Na nung minsan, nag-lipstick po mga kababayan sa live streaming. Dahil anya. Etong sabi niya ha. Say no to red tagging, yes to red lipstick. Red lipstick! Ang animal mga kababayan, nag-lipstick po sa live streaming dati. Dahil no to red tagging daw tapos yes to red lipstick. May paganyan-ganyan pa mga kababayan. Wow! Kadiri! Sagwa mong tingnan. Kunwari akla pero mantanor pala mga kababayan. Si Teddy Casino. At alam nyo ba mga kababayan, may masamang balak pala ang hungang na ito laban kay VP Inday Sara. Dahil anya, dapat daw talagang ma-impeach siyang si Sara Duterte. Na kung wala nang problema sa Kongreso mga kababayan na sigurado na impeach 101% si Sara Duterte sa Kongreso, ang problema na lang ay sa Senado. Kaya ginamit daw nila ang kanilang utak Itong si mga kababayan, Teddy Casino. Kaya ang sabi nila ay ang hadlang na lang naman daw dito sa pagpapa-impeach si VP Inday ay ang Senado. Kaya common sense. Kung kulang ang numero ng mga senador na gustong ipa-impeach si VP Sara, dadagdagan nila mga kababayan. Kaya nagdesisyon ang mga animal na to ng mga makakaliwang grupo na sinasabing mga legal fronts. Natutuhugin nila ang Senado mga kababayan. Kasama nito sina Arlene Rosas, Franz Castro, itong sina Lisa Masa at iba pang mga makakaliwa. At lalong-lalo na itong si Teddy Casino na may palipstick-lipstick pa mga kababayan. Ipapanalo daw nila itong laban nila sa Senado nang sa gayon ay tuluyan ng ma-impeach si VP Sara Duterte. Dahil ginamit daw nila ang kanilang mga common sense Bulak! As if naman mananalo. Diyos mio, itong mga makakaliwang grupo ito mga kababayan. Panoorin po natin ang video ha. Pero bago po yan, marami po tayo pasasalamatan ngayon mga kababayan. Itong ating mga generous na mga viewers natin all over the world. Nakaka-touch po mga kababayan. Nagbigay po sila ng super thanks. Katulad nitong si Mr. Fortunato Baltazar. Amerika siguro ito mga kababayan dahil dollars Maraming salamat po Mr. Fortunato Baltasar. Si Miss Cecilia Adane na taga Japan. Nagbigay po ng yen mga kababayan. Si Balotsky. Na taga United Arab Emirates atat ito mga kababayan dahil AAD, Arab Emirates Dinar. Salamat po Balotsky. At si Ruby Niwa sa Japan na naman mga kababayan. Marami po tayong mga tagapanood sa Japan. Thank you po sa mga nagbigay po sa atin ng super thanks. Pagpalain po kayo. Samantala, narito po ang video mga kababayan. Ted, kaya kami napatawag. Aside na lang yung pagpa-file niyo. Speaking of mga hunghang mga kababayan. Si Doris Bigornia na tinawag natin ni dating Pangulong Wakwak, no? Aswang mga kababayan. Parang nag-iba ang itsura ni Doris na medyo tumaba at saka parang nagmanas. May costume pa mga kababayan na baraha. Sige, anong issue nyo dyan kay Teddy Casino? Napatawag, aside na lang yung pagpa-file ninyo, ano po? I understand, may balak ang grupo isa ring hunghang mga kababayan ninyo na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Una muna, totoo ba? Totoo ba? Well, totoo po yan. In fact, sinabi. Inamin na mga kababayan. So bakit nagdi-deny etong Kongreso na wala daw mga usap-usapan ng impeachment? Umamin Nung isang linggo na meron ng isang grupong naghahanda ng impeachment complaint. At pinag-aaralan na ngayon so far. Lagi na lang aral. Lagi sinasabi pinag-aaralan. Isang panyo na. Ngayon na. Palibhasa kasi mga kababayan, ang mga ebidensya nila, mga imbento. Kaya hindi agarang maisasampa dahil sablay sila. Ano yung mga lumabas na maaaring maging grounds. Kasi nga, nung lumabas na lahat itong detalye ng paglustay o pagwaldas. Paglustay. Ang tawag nila kay Inday Sara mga kababayan is Inday Lustay. Diyos mio. Hindi nila nakikita si Apo Lustay sa BBM. Duran-duran. Concert pa more. Si Romualdez. Akala mo, bilyones ba kababayan? Isang araw lang. Diyos mio. Samantalang ito kay VP Sara,
Luzon, Visayas at Mindanao ang nakinabang. ng kapangyaman doon sa budget hearing, talaga naisip namin, kailangan may managot dito. At alam nyo naman, sa ilalim ng Ikaw, kailan ka managot bilang legal front o di umano, ha? Constitution, kapag Vice President, ang paraan ng pananagot ay impeachment. Oh. Yun ang nasa Constitution natin. Kaya tatakbo sila sa mga kababayan ay Senado dahil kulang daw ang numero ng mga boboto laban kay BP Inday sa Senado. Kaya ang mga ungas mga kababayan, 11 sila. Kulang ng isa. Baka gusto niya mag-apply mga kababayan sa isang slot. 11 silang mga makakaliwa mga kababayan na tatakbo. Pinag-aaralan na namin, ginagawa ng draft ng isang complaint at Si Trillanes, isalin nyo na. from there, titingnan natin kung sapat na yan para may malakas na kaso na maitutulak natin sa Kongreso at Senado. Anong grounds? Kasi di ba ang impeachment may grounds yan. Culpable violation of the Pag-iisipan pa. Constitution, betrayal of public trust. May mga ganon, di ba? Parang may apat na. Alin dun sa apat na Pulang-pula ang lipstick niya, Teddy Casino, mga kababayan. Sa kagyat ang tinitingnan yung betrayal of public trust. Betrayal of public trust. What is specific? Collective term yan ungas. Kasi nga, hindi lang yung paglustay ng confidential intelligence funds. Oh, Diyos mio. Wala, hindi naka-move on sa confidential fund mga kababayan. Sinabi na ng COA na walang irregularity. At yung mga the rest mga kababayan na kailangan magsumite na explanation, hindi pa po final. Pero ang initial finding ng COA, walang irregularity. Malaking amounts yan We have 73 billion na inisyuhan na nga ng COA ng Notice of Disallowance. Nag-invento na mga kababayan, 73 billion daw. Billion? Pakinggan nyo ha. Na inisyuhan na nga 3 amounts yan We have 73 billion. Alam nyo yung mga kababayan, 73 billion. Uy, mag-isip ka nga ungas. 2 billion nga lang ang hinihinging pondo ni Sara sa taong ito. Paano naging 73 billion? At yung sinasabi siguro niyang 73 billion mga kababayan na sa DepEd is wala pa si VP Inday Sara Duterte. Hindi pa siya ang nakaupo dyan mga kababayan. Andyan na yung Notice of Disallowance. Collective yan since 2010 pa. Tapos, pinaangkin lahat nila ni VP Sara. Yan po ang nilinaw ni FOA mga kababayan, yung tagapagsalita ni Sara na etong sa DepEd na sinasabi nilang Notice of Disallowance, ang karamihan dito ay since 2010 pa. Yung mga nagdaan pang mga DepEd secretaries. Ungas! Na inisyuhan na nga ng COA ng Notice of Disallowance and then lumalabas may 164 million pa nung 2023 na inisyuhan na rin ng audit findings ng COA. Inisyuhan na ng audit findings na hiningan lang ng mga dokumento mga kababayan. Mag-antay kayo sa final result ng COA bago nyo sabihin may corruption. Itong mga ungas na ito. Dapat sila ay i-audit mga kababayan na itong mga makabayan black. Saan napunta yung billion-billion na siguro mga kababayan na pondo ng gobyerno na napunta sa kanila? Isang poste walang naipagawa. Meron pang sinasabing 12.3 billion sa DepEd naman. So ito yung... grabe, bilyones na ang kanilang mga binibintang mga kababayan. Sige, may data naman pala kayo. Bakit hindi nyo isasampa? Di ba mga kababayan? Kung may hawak naman silang datos, isampa nyo na. Ano pang kahit 5 piso ang may irregularity dyan, kung irregularity talaga yan, pwede nyo yung gamitin for impeachment? Hindi Sabi pag-aaralan pa. Ibig sabihin mga kababayan, ginagamit lang nila para sa kanilang propaganda. Palibasa mga kababayan, tumatakbong senador Gusto siguro nila mga kababayan, lahat ng galit ng mga Duterte, iboto nyo kami dahil ipapa-impeach namin. Ganyan. Ilan lang naman kayo. Kahit pa i-add nyo lahat ng boto nyo, hindi pa rin kayo mananalo mga ugok. Maling paggamit niyan, that in itself is already a ground. Pero higit pa dyan, yung pagtatakip. Dahil nga, sige na, isampan nyo na. Sumisikot si Vice President Sara Duterte sa deliberations ng budget dahil ayaw niyang sagutin. Pati yun mga kababayan, ang hindi pagdalo ni Sara, hindi yan grounds for impeachment. Bulok. Mabuti pa tayo mga kababayan, alam yan. Hindi yan grounds for impeachment. Yung hindi ka dumalo sa sa budget deliberation mo. Ang mga tanong tungkol sa gumawa ka ng batas na ganyan, So, immediately yun ang tinitignan. Ngayon, may isang usapin din ng corruption kasi nga may lumabas na information mula doon sa isang USEC niya. Yun na naman. Si Gloria Labandera mga kababayan, nahahawak na sobre. Sobre lang ang hawak
Pwede siyang bumili ng maraming sobre, mga kababayan, i-block niyan ng pera. Walang paper trail yun. Oh, may dokumento ba yun? May mga fingerprint ba yun ni Sarah? O may video ba na binigay ni Sarah? Wala. Pero si Sarah, mga kababayan, mayroong mga dokumentos na itong si Gloria, yung sinasabing witness nila, mga kababayan, sa bribery is tiwali na empleyado. Na namumudmud si Vice President Sara or at that time DepEd Secretary Sara ng pera sa DepEd. Alam naman natin itong paulit-ulit na itong mga sinasabi nila, mga kababayan. Ang malaking katanungan, marami na pala kayong hawak, bakit hindi kayo magsampa? Hindi, mga kababayan, alam nila Alam nilang walang patutunguhan. Gagamitin lang nila bilang propaganda, mga kababayan, dahil kapag i-interviewin sila sa media, etong gagamitin nila. Paulit-ulit. Umay na umay tayo sa mga ugok na to. Anong masasabi niyo, mga kababayan, sa masamang balak nitong si Teddy Casino kay VP Inday Sara Duterte? Post your comments below.